May isang malaking issue ngayon sa sistema ng edukasyon natin. Isang pandaraya na, medyo nakakatakot pakinggan. Pag-uusapan natin ngayon ang tinatawag na ghost student scandal. Alamin natin kung sino ba talaga itong mga multo na to at paano nila nililimas ang pondo na para sana sa mga totoong estudyante. Alam nyo, pag sinabing multo, iba agad na iisip natin, di ba? Pero itong mga multo na to, iba. Hindi sila nananakot sa dilim. Ang mas malala, pumipirma sila sa attendance, lumalabas sila sa mga billing statement at kumukubra sila ng subsidyo na para sana sa mga buhay, para sa mga totoong estudyante. Pera ng bayan ang tinatangay nila. Okay, so gaano kalaki ang pinag-uusapan natin dito? Well, para magka-ideya kayo, 61.9 million pesos. Yan yung halaga na sangkot sa mga kasong kriminal na isinampa ng DepEd. At take note, laban pa lang yan sa 7 private schools. 7 pa lang yan ha? Pero eto ang good news. Sa kabila niyan, may nabawi na. Umabot sa 65 million pesos ang na-recover na ng DepEd sa ilalim ng bagong leadership nila. So kahit papano, makikita natin na may gumagalaw na, may aksyon ng ginagawa para bawiin yung pera. At kung akala nyo tapos na, hold on, meron pa. Aabot sa halos 200 million pesos. Yan yung halaga ng voucher payments na buti na lang napigilan ng DepEd na ma-release. At sa isang school year lang yan ha, dahil sa mga, questionable claims. Isipin nyo na lang kung gaano kalaking pera yan kung nagtuloy-tuloy. So paano ba ito nangyayari? Paano ka gagawa ng isang multo sa loob ng sistema para makapagnakaw? Halika, i-breakdown natin yung modus. Okay, so para klaro, ano ba talaga ang isang ghost student? Simple lang, sila yung mga pangalan sa listahan ng eskwelahan na, hindi nag-e-exist o hindi dapat nandun. Pwedeng wala silang school records, hindi naman talaga pumapasok, o ang tinde, yung pangalan nila nakalista sa maraming eskwelahan ng sabay-sabay para makakolekta ng paulit-ulit. Ang nakakalungkot dito, nagsimula ang lahat sa isang programa na napakaganda ng intensyon. Ito yung Senior High School Voucher Program na ginawa noong 2015. Ang goal nito, tulungan yung mga estudyante galing public school na makapag-aral sa private schools gamit yung voucher, para sana ma-decongest ang public schools at bigyan ng choice yung mga bata. Maganda sana, di ba? Okay, so paano yung step by step? Unang-una, kukuha sila ng pangalan. Pwedeng gawa-gawa lang. O mas matindi, hihiramin nila yung LRN o Learner Reference Number ng isang totoong estudyante na nasa public school na. Pangalawa, isasama nila yung pangalan ng multo na to sa billing statement na ipapadala sa DepEd. Pangatlo, pag nagbayad na si DepEd, diretso yung pera sa private school. At ang pinakakey sa lahat, yung butas sa sistema. Umaasa sila sa katotohanan na noon 10% lang ng mga estudyante ang pisikal na chinecheck. Imagine, napakaliit ng chance na mahuli ka, kaya ang daming nakalusot. At eto pa ang isang mabigat na parte ng kwento. Hindi to bigla ang sumulpot. Ang totoo, matagal lang may mga warning signs, may mga red flag na, pero parang hindi napansin o binaliwala hanggang sa lumaki na ng ganito. Tingnan nyo itong timeline. Nagsimula yung programa noong 2015. Isang taon pa lang, 2016, may nakita na agad ang COA, 115 na ghost students. By 2018, lumaki pa yung issue, may pinabalik 10.4 million. Pero yung pinakamalaking paglobo, nangyari between 2022 and 2024. Diyan na talaga umabot sa hundreds of millions yung potential na nawala. At ngayon lang, 2025, nagsimula yung agresibong investigasyon at pagbawi ng pera. Kahit si Senator Win Gatchalian na siyang head ng Senate Committee on Basic Education, nagsabi niyan, ongoing problem, daw talaga yan. So malinaw na hindi ito sikreto. Alam ng mga nasa gobyerno na may problema, na may butas yung sistema. Ang tanong, bakit umabot ng ganito katagal? Okay, so matapos nating makita yung problema, punta naman tayo sa solusyon. Buti na lang, may ginagawa ng cleanup operation. Tingnan natin kung paano na lumalaban ng sistema para mahuli ang mga multo na to. Ito yung mga numero ng crackdown ng DepEd ngayon. 55 eskwelahan terminated na sa programa. 7 may kaso na. At may 12 pa na under investigation. So klaro yung mensahe ng bagong administrasyon ng DepEd sa ilalim ni Secretary Sonny Angara. Di ba? Seryoso sila. Tapos na ang party. Pero hindi lang puro parusa yan. Ang mas importante, yung pag-aayos ng sistema para hindi na maulit. Siyempre, may kaso. Pero kasabay niyan,
Ina-upgrade na nila yung kanilang Learner Information System at Voucher Management System. Nagdagdag din sila ng mas maraming validation process at mas madalas na yung on-site inspections. Basically, tinatapalan na nila yung mga butas. At hindi lang DepEd ang kumikilos. Maging ang Malacanang, nag-welcome sa pagbawas ng 65 milyon. Ito ang isang malakas na signal na ang administrasyon ngayon ay sineseryoso ang isyong ito at sinusuportahan nila ang pagiging transparent at yung paglilinis. So, okay, ang daming numero, ang daming detalye. Pero bakit ba dapat natin tong pakialaman? Bakit ito mahalaga para sa'yo, para sa akin, para sa ating lahat? Ano ba talaga ang totoong epekto ng bawat isang multo sa sistema? Dito natin makikita yung two sides of the coin. Sa isang banda, yung pangako ng programa, bigyan ng chance ang mga mahihirap pero deserving na estudyante. Maganda, di ba? Pero sa kabilang banda, yung katotohanan dahil sa fraud, ninanakaw yung pera ng taong bayan, napupunta lang sa mga corrupt na may-ari ng eskwelahan at pinapayagan pa yung mga low-quality, fly-by-night schools na magpatuloy. At sa huli, ito talaga ang dapat nating tandaan. Bawat piso na napupunta sa isang ghost voucher, sa isang pekeng estudyante, ay isang oportunidad na ninakaw mula sa isang totoong bata na nangangarap. Hindi lang ito pagnanakaw ng pera, pagnanakaw ito ng kinabukasan. So, nagsimula na nga ang exorcism sa sistema. Milyon-milyon na ang nabawi. May mga kinakasuhan na. Maganda yan. Pero ang pinakamalaking tanong na naiiwan ay ito. Paano natin sisiguraduhin na pagkatapos ng lahat ng ito, hindi na babalik ang mga multo? Paano natin gagawing ghost-proof ang sistema ng edukasyon para sa susunod na henerasyon?